Welcome to Unsolicited Songwriting Tips by Tito and the Machine. For today's episode, paano mag-add ng context sa songwriting using chords. So, chords are about movement. Ibig sabihin, we use the chords in a certain progression to communicate kung saan natin gusto pumunta yung kanta. Let's use the example, Hanggang Mamatay by Tito and the Machine. Tignan natin yung chords sa verse. Ganto na ako, pinanganak, ganto na ako, mamamatay. Sundan mo aking yapak, ganto tayo, habang buhay. So, paikot-ikot lang yung 2-chord loop ng D at B minor. At merong tension kasi we're ending on a minor chord, which is the 6th sa key of D major. So, bagay na bagay sa lyrics, paikot-ikot, tensionado, at di nagbabago. And then sa chorus, hanggang mamatay. Kung merong tension sa verse kasi we're ending on a minor chord, sa chorus naman merong release, merong feeling na matagumpay kasi we're ending on a major chord, A major. At yung movement natin pataas sa scale kasi we're going D, F sharp minor, G, and then A. Pero since itong kantang to ay tungkol sa mga taong di nagbabago, tignan natin yung second line ng chorus. Hanggang mamatay. Kung sa first line nagtapos tayo sa A major, sa second line naman magtatapos tayo sa G minor, which is hiram na chord at minor chord. So babalik pa rin tayo sa tensionadong state. At bagay na bagay siya sa lyrics kasi nabibigyan ng chords natin ng extra context at feeling yung lyrics. Yung feeling ng chords ay umiikot lang parang yung mga tao kung saan nakabase tong kantang to. Di nagbabago. And that's how you can add context in your songwriting through chords. Check out Hanggang Mamatay on Spotify. Salamat. Follow for more.